Buti pang araw nung termino ni dating Pangulong Duterte na nagkaroon nga ng martial law sa Mindanao ay hindi ito masyadong ramdam ng taong bayan. Natuwa pang araw ang karamihan dahil nagkaroon talaga ng peace and order kahit wala rin ang bumabatikos. Di tulad araw ngayon na kahit kalayaan sa pagsasalita ay nais pang tanggalin ng administrasyon. Gaya na nga lang ng nangyari sa kanila Ka Eric na nagsasabi lang naman ng totoo, ngunit gusto pang araw agad ipakulong. Dahil nga raw napipikon talaga ang mga pulpolitiko sa kanila at naaalarma na din sa mga maaari pa nilang bitawan na salita. Ang tanong tuloy ng taong bayan, sa bulok na gobyerno ni PBBM, silent martial law na nga ba? Well, ito nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat ay siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para tuloy-tuloy ang pagtutok mo sa mga bago at nagbabagang balita dito sa Bagong Pinas. Ito po ang tanong. Meron na bang umiiral na silent martial law dito sa Pinas? Ang nagpapairal ba ay si PBBM, si First Lady Lisa, o si Speaker Romualdez? So, yun po ang tatalakayin natin ngayon. Sa ngayon, nakakulong si Ka Eric, ano? May nabasa akong post ng DZAR or SMNI. Ito po, binitawang salita ni Ka Eric. Basahin ko lang ha. At dito tayo mag-usap. Let us mourn and condemn the death of democracy inside the halls of Congress. Let us condemn and resist the silent martial law, and the brazen attacks on press freedom and free speech as a form of political persecution being implemented by the House of Representatives led by House Speaker Martin T. Romualdez and their collusion in the CPP, NPA, NDF, Kamatayan Black urban operatives. So ako, na-attract ang attention ko, yung sabi niya nga, silent martial law. So, ano sa tingin nyo, mga kaibigan? Meron ba tayong silent martial law? I don't know kung ano ang ibig sabihin ni Ka Eric yung sabi niyang silent martial law. Ako, ito yung interpretation ko ng silent martial law. Si PBBM, walang tahimik ngayon eh. Ang daming nangyayaring di na maganda sa ating bansa, tahimik siya. Parang nagiging out of control na ng presidente ang nangyayari. Tahimik na tahimik. Napakalakas na lindol. Bombing sa MSU Marawi. Peace talks, impeachment, ICC. Halos hindi magsalita itong presidente. Kaya medyo nagkakagulo na parang the situation calls for martial law. Ang presidente, tahimik. Yun po ang interpretation ko ng... Kaya, meron nga, ito, opinion ko lang ito. Si PBBM, nagpapairal na siya ng silent martial law. Ang na-martial law, siya mismo. May nagsabi, huwag kang magsalita!
Diyan ka lang! Yes, ma'am. O, di, martial law yun. Na-suppress po yung yung decision making o yung diskarte ng presidente na suppress na martial law. Tahimik ka dyan! Huwag kang magsalita! Diyan ka lang! Kulong ka dyan! O, yun. O, di, na-martial law siya. Pasensya na po. Ako, kung na lang yun. Wild imagination na lang dahil nakakapagtaka. Ikaw ang amahan ng buong bansa. 117 million Pilipinos umaasa sa iyo. Nagkakagulo na. Kailangan ng presensya mo o hindi, not necessarily presence ba? Salita, yung leadership, guidance. Lalo na nung nangyari yung MSU Marawi bombing. The whole international community talagang nakisimpatya kasama ang Santo Papa. May nano kong statement niya, kinokondem niya, ganon. Lahat. Ang presidente, ang kanyang kwan lang yung very short post na mali-mali pa. Na lumalabas hindi niya ginawa yun. Kabobohan. Kung sino mang gumawa nun, bobo. PCO? Siguro, PCO. Bobo. It runs contrary sa sinasabi ng Defense Department at Military Police. Foreign terrorist. Oh, ano ngayon? Foreign terrorist. Lumalabas. Mauti. ISIS. So, mga local terrorist. Although, may influence ng foreign kanila. Kailang local ang gumawa. Tapos, sasabihin ng Pangulo, foreign terrorist. Kalukuhan. And then, yung very glaring panloloko yung forces. As of now, additional forces are now being deployed in Marawi. Sabi ng Chief of Staff, hindi naman. Dahil personally, alam ko maraming tropa sa Marawi. Not only Marawi, nearby towns, ang daming battalions. Preponderance of forces, madami tayo doon. Kakaunti ang Mauti ISIS. Less than 50. Hindi na kailangan mag-deploy ng pwersa. Tapos mag-post ang silent Pangulo na additional forces on the way. Ang daming inconsistencies doon sa post ng presidente na wala, hindi siya ang gumawa. Tahimik. Nasaan siya? Mamaya, sabi, nagka-COVID. Ay, lukuhin nyo ang inyong lelang. Okay. Anyway, yan na po. Ang Pangulo na martial law. Sinong nag-utos sa kanya na huwag magsalita? I don't know. Kayo na lang bahalang mag-isip. May stay there! Yes po. Don't speak! Yes po. Diyan ka lang! Yes po. Ganun na lang, na martial law ang Pangulo. Silent martial law. Okay. Punta naman tayo dito sa sabi ni Ka Eric na let's mourn for the death of democracy in the halls of Congress. Death. I agree. Wala na pong ito na yung silent martial law naman sa Congress. Ayaw nila ng batikos. Masyadong manipis ang ilang balat sibuyas. Una, yung expose ni Sasasot na meron silang extraordinary funds na amounting billions na certification lang, okay na ang liquidation. Tapos dahil doon, nagsalita si Tatay Digong na i-open nyo ang inyong mga libro, magpa-audit kayo. Nako, galit na galit sila.
Ngayon, gusto nilang ipasara ang SMNI para hindi na makapagsilita si Tatay Digong. Nagkakamali po kayo, mga honorable o kawalang-galang na mga congressman. Mapasara nyo ang SMNI? Pwede. Ba't sa tingin nyo, hindi na magsasalita si Tatay Digong? Mag-create siya ng sariling YouTube channel. Oh. Baka araw-araw nang magsasalita si PRRD kung isara nyo ang SMNI. Ang dali kayong mag-create ng YouTube channel. FRRD channel. O, kahit anong channel. Nako, baka isang araw lang mga 100,000 ng subscriber ni Tatay Digong pag nag-YouTube account yan. Ganun lang. Social media age na po tayo ngayon. Hindi nyo na mapigilan ang flow of ideas. Democracy po tayo. Yun po ang beauty ng democracy. Malayang talakayan. Yan. Battle of ideas. Freedom of speech. Freedom of expression. Freedom of the press. The right to express. Yan po nakalagay po sa ating Bill of Rights. Tapos gusto nyong supilin. Nagtatanong lang si Ka Eric. Paki-explain, Speaker of the House. Kung totoo ba, napakaklaro. Tapos ikukulong nyo nang dahil lang doon. Pilitin nyo na i-reveal ang kanyang sources o source. Nakahanap kayo ng katapat. Alam nyo, Ka Eric, dating NPA yan, sanay sa hirap yan, may paninindigan yan. Kaya, bahala kayo, ikulong nyo. Ba't habang nakakulong si Ka Eric, lalong naglulumiyab ang damdamin ng mga Pilipino na may pagmamahal sa demokrasya. Hindi kami tatahimik, mga honorable congressmen. Hindi nyo kayang supilin ang malayang pamamahayag. Your silent martial law, Mr. Speaker, will never succeed. I tell you. Sige. Subukan nyo. Gusto nyong patahimikin ang mga vloggers. Ito pa, balik tayo sa palasyo. Hindi ko na lang pangalan. Yung best friend, BFF ni Maharlika, sinasabi niya na ipapatumba kayong mga vloggers. May pinangan lang PF ito. Maharlika, Banat Bay, Coach Ole, General Makana, Sasasot, Princess Maui, sino ba yung pangpito? Bagong Lipunan and the rest. Yung mga maiingay na vloggers. Patatahimikin ng palasyo. Di ba yon? Silent martial law yun. Ipapasara ang SMNI, ipapasara ang Abante, ang Remate. Yun na po. Yung silent martial law ng palasyo. So, iba-ibang ayaw ng palasyo, ayaw ng best friend ni Maharlika na palagi siyang binabatikos. Kaya busalan nila ng kwarta. Magkano ang inyong ibusal kay Maharlika? Billions, hindi niya yan tatanggapin. Manigas kayo dyan. Kami, patahimikin nyo ako, patahimikin nyo ako, itumba niya ako, bring it on! Kahit ngayon, may bintana dito, baka mamaya, bang! Napaypay ako. Ang namatay lang sa akin, physical. But ang aking kaluluwa at espiritu, magbiyahe na yan, papunta na sa langit. Ecclesiastes, mayroong verse niyan. The dust return to the ground where it belongs, but the spirit returns to God where it came from. So, wag po tayong matakot mamatay. Again, my verse sa Bible, Matthew 27, basta, Matthew 27 verse 28 pa ito.
Huwag kayong matakot sa makapatay sa inyong katawan, but after that, wala na silang magagawa. Ang dapat ninyong katakutan ang Diyos na may kapangyarihan na magdala sa inyong kaluluwa at espiritu sa impyerno. So ako, takot ako sa Diyos. Gusto kong sumunod sa Kanya. Ano yung dapat nating sundin sa Diyos? O tanggapin yung Kanyang pag-ibig, yung Kanyang gospel, yung ebanghelyo ng Panginoong Hesus. Pasensya na kayo, yun po ang aking mission. Preach the gospel. Ano yung gospel? ABC. A, accept that you and I are sinners. Hindi natin maligtas sa ating sarili. B, believe, maniwala na namatay at nabuhay ang Panginoong Hesus para sa kapatawaran ng lahat ng ating kasalanan. Ako, naniwala na ko niyan. C, commit o surrender. I have surrendered my life to the Lordship of Jesus Christ. Kaya ako, hindi na ako takot. Anytime, I'm ready to die. Kaya itong pag-iingay ko, tuloy-tuloy po ito. Hindi nyo mapipigilan ang bunganga ko habang hindi pa na ano itong aking channel. Baka mamaya, bigla na namang mawala. Okay? So, no way! Silent martial law. Lalabanan namin yan. Yan ang panawagan ni Kairek. Let us resist. Yang silent martial law ng Congress. Kailang ipagdasal po natin ang ating presidente, kawawa. Dahil siya ang na-martial law. Siya ang na-martial law, tapos ayaw siyang palabasin, ayaw magsalita. Kawawang ating presidente. Let's pray for this beloved president. Kahit nagkakamali siya, ako naawa pa rin ako sa ating Pangulong Marcos. Sana makalingkawas. Sana maset free na siya sa kuko ng, may gumaganong nakatanika lang sa kuko ng agents of jahas. change. On this special day, we reaffirm our commitment to supporting and uplifting you, our teachers, our frontliners in education. We continue to advocate for better resources, improved working conditions, and enhanced professional development opportunities. As a way of ensuring that the Department of Education listens to your pleas, we have taken substantial steps to address some, if not all, of your concerns. One of the common grievances raised by you during our school visits is the burden of administrative tasks. We understand the importance of allowing you to focus on your core task of teaching. Therefore, we are preparing the interim guidelines that will significantly and immediately reduce your administrative workload. This will free up your time and energy, enabling you to fully focus on the education and development of your students. Ay kay mong pakpak ani kay wala pa maning nagawas. Ilala man yung gibutang diri kanang mga na dito sa central office kay aron ingno na sila gibuhat. Pero dugay na kayo sige lalis gid aning interim guidelines ba. Duha na ka bulan ang lalis ani. Hantod karon wa gihapon. Unya na mo pakpak kung magawas na ni ilahang guidelines. Kasi ito'y sige kontra ani, field o HR. Unya na mo pakpak ani. Basta ginabuhat ni namo, magawas lagi ni siya. Makuhaan ang inyong administrative task. We started with the inventory kung pila ang administrative tasks and we found pila? 50 administrative tasks that is not related sa trabaho sa isa ka magtutudlo. And sige kong pangutanan sa ilaha dito kung sa day, basihan ninyo, anang sige ninyo pagsugo sa mga maestra. Tanan isugo sa maestra. Pati magluto, mag-deworm, magtanom og gulay, maestra pabuhat nun. Unsa day basihan ninyo, anak?
dito sa Central Office, mga ma'am, sir, unsa din yung basihan, ana. And somehow we found na ang uban, wala gyud basihan gyud. Buhat-buhat lang gyud na papel, ana, isugo dito, without thinking, unsaon pag-implement, ana, dito, on the ground. Ana. So, and we reduced it to how many? 10. From 50 to 10. Those with legal basis only. Another concern is the need for adequate rest and rejuvenation. Teachers play a pivotal role in shaping the future of our nation, and it is essential that you will have the time to take care of your well-being. In response, we have incorporated the days of the end of school year rights in the official school calendar. Additionally, we have ensured that this year's school calendar includes a well-deserved 30 consecutive days free of any DepEd activities that require volunteer work. This uninterrupted rest period will allow you to recharge, ensuring that you can effectively carry out your duties as educators. So pagkahuman sa end of school year rights, you have 30 days of uninterrupted rest without volunteer work. Kani po, dugay kay namugilaslisan dito sa central office. Muna nga dili na gani ko ganahan mag-adto dito. No, muna magganahan na lang ko magsigig adtong mga eskwelahan. Dugay kay mi naglalis ani ba? Kay mo ingon ko ngano, unsay inyuhang basihan. Nganon dili mo mohatag og rest break. Nya wag gyud makatubag. Duha ka bulan balik-balik may balik-balik. Wala gyud magsige ko ipasulat na ko ang department order dito sa ilaha. Pagbalik di gihapon mao. Nya, pasulat na po na ako dito, ibalik na dito sa ila, ipasulat na kung sa'y gusto nato ipasulat. Tingnan po nila, ibalik. Nga, kung unsa ang gusto nga may tabo. Mato ka sa kaadlaw, ingon ko sa isa ka abogado dito sa central office, ingko lingkuran tagod ni, ko abogado man ka, di ba? Siya o. Ko abogado man po ko, duha man ta ka abogado diri, lingkuran ta ni, tanaw na to. Sige, ihap na mo. Simig, ana-ana, o kalendaryo. O, unsa may ingon sa balaod. O, kani. O, unsa may ingon sa balaod. Kani. O, man, isa kaadlaw lang. Nabuhat na mo. 30 days. Walay buhato ng mga maestra. Nahago, nagyugoan ni trabahoan ni ba? Yeah. Kada makitaan ko sa mga tiga Davao, mga amigo na ko sa Davao, pag muli ko dito, kumaana ko, hago, nagyugoan ni pakiglalis, gani. It's going against the bureaucracy ba? Ay, mga ganito ko dito, maana gina sila pirmin sa ko, mindset lang na, mindset day. Ayaw kaguol, kaya na ni mo mindset ra gyud. Mind shift eh. Hindi. Oh. So, ang tanan volunteer work comes after your break and you can still earn service credits on top of your 30 days na break. Okay? Ang next na mo, pakiglalis, balik-balik, ang GSIS. Nama sila diri? Si SISG. Diri. Diri lang day kumantanaw na day sila diri. In order to address the issues that you have surrounding the government service insurance system, we have been actively engaging with them to find solutions. As a result, we have signed a memorandum of agreement with GSIS guaranteeing a dedicated and exclusive lane for teachers in all
branches. We have also established a specialized team within said agency to handle teachers' concerns, ensuring that your needs are given the special attention and support they deserve. Tingnan na mo sila, more than half of your members are DepEd personnel. So dapat doon na mo'y dedicated team para sa DepEd. And they agreed. To show our commitments of taking good care of you, we have procured a personal accident insurance through the GSIS to provide coverage for all teachers and the Department of Education personnel. This insurance covers up to 100,000 for accidental death or dismemberment and up to 30,000 per year for medical reimbursement due to injuries sustained in accidents. It is important to note that this policy covers accidents both here and abroad, whether work-related or not. So you have this insurance. Dagan salamat, GSIS. And we are also, as of today, October 5, 2023, the personal accident insurance policy is already active. Simba ko, ayaw lang unta mo mga disgrasya, and all teachers and DepEd personnel are covered. In addition to all those that I have mentioned, we have with us today GSIS officials ready to answer any inquiries or concerns that you may have. This is just the beginning, as we are continuously working with GSIS to develop kininindot ni, sige may og kuan follow up ani sa ilaha, supplemental health insurance cover on top of PhilHealth, ensuring comprehensive support for your health needs. Recognizing the need for teachers to have sound legal advice, especially when it comes to loan contracts, we are working on a website that will provide legal aid and advice, especially on reviews of contracts that you enter into for loans. This will help ensure that you will no longer fall prey to financial frauds. In our commitment to transparency and fairness, isa pa ni, dugay na kaayo ni namo og balik-balik dito. The Department of Education is developing an automated system for objective selection in the hiring and promotion of teachers. We believe that meritocracy should be the guiding principle in building our education workforce, and we are taking concrete steps to ensure a fair and equitable process. On this World Teachers' Day, we are coming together to express our gratitude and admiration for you, our teachers. We celebrate the lives you touch, the minds you shape, and the futures you mold. You are the unsung heroes, the guardians of knowledge, and the catalysts for change. But let me just remind you, our dear teachers, we have an incident. Kung nabasa ninyo sa balita, diba, nga ang bata gisagpa sa maestra, o niya na hospital, niya namatay ang bata. Initially, we see sa iyahang medical certificate na it was brain edema ang cause sa iyahang pagkamatay, and the autopsy is ongoing dito sa Philippine National Police, and we are waiting for the results of the autopsy. Let me just remind you, all our teachers, that the children are entrusted to your care. Dili ninyo dapat ginahilabtan ang mga bata. Nanay, kuan, word sa ato ang mga kaigsuunang Muslim. Haram na ihilabtan ang mga bata. Whether it be physical, sexual,
verbal abuse. You don't do that to children, especially those that are entrusted to your care fully by the community, by their families. You're supposed to take care of them. You are supposed to mold them into the best citizens that we can have for the future of our country. And you are supposed to ensure that they are happy